Agad akong lumuhod. Ginoong Gu, labis po akong humihingi ng paumanhin. Ang nangyari po ngayon ay kasalanan ko. Pakiusap po, patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Mahinahon kong tiningnan ang deputy butler. Ngunit hindi pa ako nagsasalita, sunod-sunod na sigaw ng pagkamangha ang narinig. Isang babaeng nakasuot ng purong puting damit, elegante ang kilos, ang dahan-dahang lumabas. Nang makita siya ng mga lalaki sa lugar, nagningning ang kanilang mga mata. Hindi pa sila nakakita ng ganito kagandang babae. Parang hindi sila nakita ng babae, ang tingin niya ay lumampas sa lahat at direktang napunta sa akin. Nang makita niya ako, biglang bumilis ang kanyang paghinga. Napunta rin ang tingin ko sa kanya. Tiningnan ko ang magandang mukha ni Chen Wan-er, walang anumang emosyon sa aking puso, medyo nadismaya pa nga. Dahil nakita ko na ang litrato, agad ko siyang nakilala bilang si Chen Wan-er. Ngunit nang maramdaman ko ang kanyang aura, agad kong natiyak na hindi siya ang aking mahal. Ang aura ng babaeng ito ay malinis, samantalang ang aking mahal ay may malamig at hindi malalapitan na aura ng isang diyosa. Nang maramdaman niya ang tingin ko, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Iniwan niya ang lahat para sundan ako. Bagamat ang muling nabuhay na ako ay mas gwapo kaysa sa nakaraang buhay, ang aking nangingibabaw at walang kapantay na aura ay sapat na para malaman niya agad na ako ang taong hinahanap niya. Ngunit ang katotohanan sa harap niya ay nagsasabing hindi talaga ako nagkaroon ng anumang damdamin para sa kanya. Kung nakatayo siya sa harap ko, ngunit hindi ko siya makilala. Nasa gitna pa rin ng kalungkutan si Chen Wan-er nang biglang tumayo si Lin Huayu at tumakbo palapit sa kanya, akmang-aakbayan si Chen Wan-er. Ngunit hindi pa man niya nahahawakan si Chen Wan-er, biglang kumilos si Chen Wan-er kaya napunta sa wala ang kanyang pag-akbay. Nanigas ang mukha ni Lin Huayu. Bagamat matagal na silang hindi nagkikita ni Chen Wan-er, napakabait sa kanya ni Chen Wan-er noong bata pa sila at sinabi pang ang papakasalan siya paglaki. At ang dalawang pamilya nila ay may balak din silang pag-isahin. Dati, nang makita niya ang litrato ni Chen Wan-er at marinig na isa na siyang 2-star na estudyante ng Imperial City University, nagpasya siyang hindi na siya mag-aasawa ng iba. Naniniwala siyang sa kanyang itsura at background, imposible siyang tanggihan ni Chen Wan-er. Ngunit malakas siyang sinampal ng realidad. Hindi niya pinangarap na hindi siya bibigyan ng mukha ni Chen Wan-er. Ang mga lalaki sa paligid ay tumingin kay Lin Huayu nang may hindi pagsang-ayon. Huayu, tinakot mo si Miss Wan-er. Napahiya si Lin Huayu, gusto na niyang magtago sa ilalim ng lupa. Hindi niya inaasahan. Ngunit nang maisip niyang nasira na ang kanyang dangal, sumugal na lang siya. Tiningnan niya si Chen Wan-er nang may hindi pagtanggap. Chen Wan-er, hindi mo na ba ako kilala? Mahinahon siyang tiningnan ni Chen Wan-er, malamig na sinabi, kilala kita. Pero ayokong hinahawakan mo ako. Nang marinig ni Lin Huayu ang mga salitang ito ni Chen Wan-er, parang tinapakan at dinurog ang kanyang dignidad. Nang marinig ito ng mga lalaki sa paligid, nagningning ang kanilang mga mata. Sa sandaling ito, isang boses na may otoridad at may bahid ng paninisi ang narinig mula sa pinto. Paano ka nakikipag-usap kay Huayu? Tumingin sa kanya ang lahat. Sina Ginang Chen at Ginoong Chen ay lumitaw sa paningin ng lahat. Lumapit si Ginang Chen kay Chen Wan-er, ngumiti. Anak, hindi ko sinabi sa iyo kanina. Ang piging na ito ngayon ay hindi lang para ipagdiwang ang pagiging 2-star na estudyante mo, kundi para rin maging saksi ang lahat sa relasyon niyo ni Huayu. Nang marinig ito ng lahat, nagtaka sila sa relasyon ni na Chen Wan-er at Lin Huayu. Anong meron sa kanila? Hindi kaya. Agad na napigil ang hininga ng maraming lalaki. Hindi na malayang napatingin si Chen Wan-er sa akin, ngunit napansin niyang walang pagbabago sa aking ekspresyon. May kumislap na bahagyang tuwa, ngunit mayroon ding kaunting pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ibinalik niya ang tingin, ang malumanay niyang boses ay may bahid ng lamig. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Nang marinig ni Ginang Chen ang tono ni Chen Wan-er, agad siyang kinabahan. Ngunit mumiti pa rin siya. Gusto lang naming sorpresahin ka ni tatay. Matagal lang napagkasunduan ang relasyon niyo ni Huayu. Gustong-gusto mo si Huayu noong bata ka pa. Sumagot si Chen Wan-er, bata pa ako noon. Hindi na balido ang kasunduan. Pagkasabi noon, sabay-sabay na nakahinga ng maluwag ang mga lalaki sa lugar. Buti na lang hindi bulag si Chen Wan-er. Kung hindi, talagang sinuwerte si Lin Huayu.
Bago pa man tuluyang makahinga ng maluwag ang lahat, kumunot ang noo ni Ginang Chen. Wan-er, bakit hindi mo subukang makipag-date kay Huayu ng ilang araw? Sumagot si Chen. Wan-er, hindi na kailangan. May gusto na akong iba. Agad na tumahimik ang paligid na parang patay. Nadurog ang puso ng maraming lalaki. Napatulala si Lin Huayu kay Chen. Wan-er, may ngiti sa labi, pinigilan ang emosyon. Nagtanong siya kay Chen. Wan-er, sino ang taong iyon? Walang awa na sinabi ni Chen. Wan-er, ang taong gusto ko ay naririto mismo. Pero hindi ikaw. Nanlambot ang mga binti ni Lin Huayu, umatras ng ilang hakbang. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki sa paligid. May kislap ng tuwa sa mga mata ng ilan, iniisip kung si Chen. Wan-er ba ay nahulog sa kanila sa unang tingin. Muling nagsalita si Ginang Chen. Wan-er, ang gusto mo ay... Bago pa siya matapos, umiti si Chen. Wan-er. Pag-usapan natin ito pag-uwi. Pagkatapos, direktang tumingin siya sa deputy butler. Narinig kong pinagbintangan mo ang isang importanteng bisita bilang magnanakaw. Nanginig ang katawan ng deputy butler. Ngunit hindi pa siya nagsasalita, tumingin si Chen. Wan-er sa mga bodyguard sa likod niya. Kalagkarin niyo siya palabas. Parusahan ayon sa batas ng pamilya. Labis na natakot ang deputy butler. Miss Ginang, patawarin niyo po ako. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Nag-atubiling magsalita si Ginang Chen na pabuntong hininga ng walang magawa. Kung talagang siya ang may kapangyarihan, hindi niya iisipin ang ganitong paraan ng moral blackmailing para pilitin si Chen. Wan-er na sumunod. Sayang lang, hindi talaga kumakagat si Chen. Wan-er sa ganitong pain. Matapos dalhin ang deputy butler, maraming tao ang napatingin sa akin, iniisip na ako ang lalaking gusto ni Chen. Wan-er. Maging si Lin Huayu ay tumingin sa akin. Ngunit nang makita niya ang ordinaryo kong mukha, hindi niya namalayang umiling. Maliban na lang kung bulag si Chen. Wan-er, imposible siyang magkagusto sa isang kadarating lang mula sa kulungan at may ordinaryong itsura. Tiningnan niya ulit si Chen. Wan-er. Sa sumunod na sandali, nanigas ang kanyang mukha. Nakita niyang tiningnan ako ni Chen. Wan-er. Ang tinging iyon ay malambing at puno ng pagmamahal. Nanlaki ang kanyang mga mata, lalo pang naging masama ang kanyang mukha. Si Ginoong Chen, na hindi pa nagsasalita, ay ngumiti para basagin ang kakaibang katahimikan. Sa piging ngayon, pipili tayo ng isang mapalad na tao para sa isang slot sa gitnang akademya ng lungsod ng lupa. Ang mga salita ni Ginoong Chen ay matagumpay na nakakuha ng pansin ng lahat. Ang layunin ng maraming tao sa pagpunta ngayon ay para sa slot sa pagpasok. Nagpatuloy si Ginoong Chen, pakiusap, maupo na po ang lahat. Pagkatapos, bubunot si Wan-er ng isang numero ng upuan. Ang bisitang may katumbas na numero ng upuan ang magiging mapalad na tao ngayon. Malaya niyang magagamit ang slot sa pagpasok. Nang marinig ito ng lahat, agad silang humanap ng upuan. Humanap din ng upuan si Liu Xuan, nagdasal ng magkadikit ang mga palad. Inutusan ni Ginoong Chen ang isang katulong na ilagay ang kahon ng bunutan sa harap ni Chen. Wan-er. Bumunot si Chen. Wan-er ng isang piraso ng papel. Nang makita niya ang numero ng upuan sa papel, natigilan si Chen. Wan-er, komplikadong tumingin sa akin. Pagkatapos, sa ilalim ng mga tingin na puno ng pag-asa, ipinakita niya ang card sa lahat. Unang hilera, numero 8. Nang marinig ito ng lahat, agad silang napatingin sa aking pwesto. Nang makita nilang ako ang nakaupo doon, natigilan sila. Isang binatang may matipunong katawan at puno ng kalamnan ang nagsalita, paano posible? Paanong siya ang nakakuha ng slot sa akademya? Natauhan si Liu Xuan, biglang tumayo, nanginginig sa tuwa. Guchen! Ang galing! Sabay tayong pupunta sa lungsod ng lupa para mag-aral. Biglang sumigaw ang binatang may matipunong katawan, Miss Wan-er. Wala siyang karapatang makuha ang slot. Iminumungkahi kong bumunot ulit. Agad na sumang-ayon ang mga tao sa tabi. Nga! Hindi pa nga siya nakatapos ng junior high, ipinakulong na agad sa Yoncheng. Isang dating bilanggo na kadarating lang mula sa kulungan, anong karapatan niya? Miss Wan-er, bumunot po ulit tayo. Lalong lumalamig ang mukha ni Chen. Wan-er. Ngunit hindi pa siya nagsasalita, bigla akong tumingin sa kanya. Hindi ko talaga kailangan ang slot sa pagpasok sa gitnang akademya ng lungsod ng lupa. Pwede ko bang ibigay sa iba? Bumilis ang tibok ng puso ni Chen. Wan-er, bahagyang umiti.
Siyempre pwede. Sinabi ko kanina, ang taong mabubunot ay malayang magagamit ang slot. Tumango ako pagkatapos ay tumingin kay Liuxuan. Ang slot na ito, sa iyo na. Napatulala si Liuxuan sa akin, biglang kumunot ang noo, nag-aalala. Ibinigay mo sa akin ang slot. Paano ka? Mahinahon akong umiti. May mas magandang akademya akong pwedeng pasukan. Pagkasabi noon, isang mapanlibak na tawa ang narinig. Mas magandang akademya? Sa buong lungsod ng lupa, wala pang 10 mataas na akademya. Huwag mong sabihing natanggap ka sa isang mataas na akademya. Ikaw, isang dating bilanggo, kahit mababang akademya ay hindi ka tatanggapin, ano pang ipinagyayabang mo? Kung makakapasok ka sa isang mataas na akademya, luluhod ako at tatawagin kitang tatay. Tiningnan ko ang binatang may matipunong katawan. Tandaan ko ang sinabi mo. Kung hindi mo tutuparin ang pangako mo, hahanap ako ng tutulong sa iyo. Ngumisi ang binatang may kalamnan. Kung makakapasok ka sa mataas na akademya ng lungsod ng lupa, huwag na nating pag-usapan ang pagluhod at pagtawag ng tatay, kahit patayin mo pa ako, papayag ako. Pero makakapasok ka ba? Biglang isang taong nasa 30 taong gulang, nakasuot ng uniforme ng Departamento ng Digmaan, ang pumasok mula sa labas ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Lin Huayu, bumulong, ated. Nang makita ng iba pang tao ang insignia sa balikat ng dumating, napasinghap sila. Tumayo ng tuwid si Ginoong Chen, mabilis na sumalubong. Hindi ko po alam na darating si Commander Lin ngayon. Hindi po nakapaghanda si Chen. Sana po ay patawarin niyo ako, Commander Lin. Lin Xuangshuang, isang 32 taong gulang na sukdulang commander, ang potensyal ay pangalawa lang kay Jiang Siki. Tumango at mumiti si Lin Xuangshuang kay Ginoong Chen. Pagkatapos, sa ilalim ng tingin ng lahat, mabilis siyang lumapit sa akin, magalang na nagsalita, Ginoong Gu, sa utos po ng nakatataas, nandito po ako para ibigay sa inyo ang abiso sa pagpasok sa Akademya ng Lungsod ng Lupa. Pagkasabi noon, tumahimik ang bulwagan ng piging na parang patay. Lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang sukdulang commander ay hindi pumunta para dumalo sa piging, kundi para ibigay sa akin ang abiso sa pagpasok. At sa akademya pa ng lungsod ng lupa. Bago pa man matauhan ang lahat, humakbang ang binatang may kalamnan, maingat na tumingin kay Lin Xuangshuang. Ginoong Commander, maaari ko po bang itanong, ang abiso po bang dala nyo ay mula sa isa sa mga akademya ng lungsod ng lupa, o sa akademya mismo ng lungsod ng lupa? Agad na napunta kay Lin Xuangshuang ang tingin ng lahat. Tiningnan ni Lin Xuangshuang ang binatang may kalamnan na parang tumitingin sa isang tanga, kumunot ang noo. Maliban sa akademya ng lungsod ng lupa, may iba pa bang akademya na karapat-dapat puntahan ni Ginoong Gu? Naramdaman ng lahat na ang mga salitang ito ay parang bombang sumabog sa kanilang isipan. Lahat ay natulala. Ang ilang taong pinakamapanlibak sa akin kanina ay malakas na nasampal. Kadarating lang nilang sinabi na wala akong karapatang makapasok kahit sa mababang akademya ng lungsod ng lupa. Wala pang 2 minuto, ang abiso sa pagpasok sa pinakamatataas na akademya ng lungsod ng lupa ng Kahariang Xia ay personal na inihatid sa akin ng isang gitnang commander. Natauhan si Lin Huayu mula sa pagkagulat, mahigpit na tinitigan ang abiso sa kamay ni Lin Xuangshuang, labis na nababaliw. Ang binatang may kalamnan na iyon ay gusto nang magtago sa ilalim ng lupa, baliw na gustong tumakas mula sa bulwagan ng piging. Yumuko siya, binaba ang kanyang presensya sa pinakamababa, nagdarasal na huwag ko siyang mapansin. Hindi ko man lang tiningnan ang iba, tumango kay Lin Xuangshuang, kinuha ang abiso sa pagpasok. Salamat sa pagod. Labis na natuwa si Lin Xuangshuang. Hindi po pagod. Isang karangalan po ang maglingkod kay Ginoong Gu. Tinitingnan ni Ginoong Chen ang ugali ni Lin Xuangshuang sa akin, lalo pang naging seryoso ang tingin sa akin. At si Chen Wan-er naman ay may paghanga at pagmamalaki sa kanyang mga mata habang tumitingin sa akin. Lumingon ako sa binatang may kalamnan. Karaniwan, hindi ako nakikipagtalo sa mga taong tulad mo. Ngunit maganda ang mood ko ngayon, hindi ako mag-aatubiling turuan ka ng leksyon. Nanigas ang katawan ng binatang may kalamnan. Tumingala siya at nakita ang aking ngiting mapang-asar, gusto na niyang sampalin ang sarili ng ilang beses. Nahihirapan siyang nagsalita, kaklase Gu, pasensya na ki. Nagsalita ako, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad.
Nang marinig ng binatang may kalamnan ang sinabi ko, may kislap ng tuwa sa kanyang mga mata. Bago pa man siya matuwa ng husto, muli akong nagsalita. Ngunit ang pagtanggap ko ba ay hindi nakakaapekto sa pagtupad mo sa iyong pangako? Nanigas ang binatang may kalamnan, tumingin kay Lin Huayu. Naramdaman ni Lin Huayu ang humihingi ng tulong na tingin tumango sa kanya. Para magkaroon ng isa pang alalay sa hinaharap at para hindi ako masyadong magyabang, oras na para tumayo. Nang maisip ito, tumakbo siya palapit kay Lin Xuangshuang, malambing na sinabi, "Ate, naalala ko, sinabi mo, kapag walang pahintulot ng miyembro ng Departamento ng Digmaan, hindi pwedeng basta na lang isuot ang damit ng Departamento ng Digmaan. Tama ba?" Nang marinig ni Lin Xuangshuang ang sinabi ni Lin Huayu, napunta ang tingin niya sa uniforme ng Departamento ng Digmaan na suot nito. Agad na umalinggaw ang isang ugong sa isip ni Lin Xuangshuang. Ang tanga niyang kapatid ay nangahas na isuot sa harap ko ang kanyang pinakainiingatang uniforme ng karangalan na hindi pa niya nasusuot. Tapos na siya. Tapos na. Hindi napansin ni Lin Huayu ang kakaibang kilos ni Lin Xuangshuang. Mayabang pa siyang tumingin sa akin, pagkatapos ay nagpakita ng awa. Ate, kadarating lang ni kaklase mula sa kulungan, wala siyang alam. Kung dahil dito ay ibabalik mo siya sa kulungan ng Yuncheng, mawawalan siya ng pag-asa. Natulala si Lin Xuangshuang. Hahabulin ang responsibilidad ni Commander Gu. Hindi ba masarap mabuhay? Bakit kailangang magpakamatay? Ngunit nang marinig ng mga tao sa paligid ang sinabi ni Lin Huayu, lahat sila ay tumingin sa akin nang may pang-aasar o awa. Dumating na ang ate ni Lin Huayu na sukdulang commander. Baka hindi si Lin Huayu ang mapaparusahan kundi ako. Nang makitang hindi sumasagot si Lin Xuangshuang, lalo pang naging mayabang si Lin Huayu. Ate, pakawalan mo na lang siya ngayon. Agad na nagsalita ang lahat para magpayo. Huayu, masyado kang mabait, kaya ka inaapi ng dating bilanggo na iyan. Hindi pwedeng palampasin ang ganitong klaseng basura. Sa pagkakataong ito, pagnanakaw ng uniforme ng Departamento ng Digmaan, sa susunod, sino ang nakakaalam kung anong gagawin niya? Nahihirapang tumingin si Lin Huayu sa akin, na pabuntong hininga. Ate, may punto rin ang mga kaklase ko. Ang bansa ay may batas, ang pamilya ay may patakaran. Mas mabuti pang harapin siya ayon sa batas. Hindi na ako makikialam. Habang pinapakinggan ni Lin Xuangshuang ang mga salitang ito ni Lin Huayu na parang naghahanap ng kamatayan, hindi niya namalayang napatingin sa akin, labis na natatakot. Nang makita ng lahat ang kilos ni Lin Xuangshuang, akala nila ay handa na siyang kumilos laban sa akin, puno ng pang-aasar ang tingin sa akin. Mahigpit na tinitigan ni Lin Huayu ang abiso sa pagpasok sa aking kamay, may pag-asa sa kanyang mga mata. Akala niya, kapag nakulong na ako, sa kanya na ang abiso. Ngunit mahinahon akong tumingin kay Lin Xuangshuang, umisi. Commander Lin, sinabi ng kapatid mo na harapin ayon sa batas ng kahariang siya. Hindi ko na kailangang turuan ka pa, hindi ba? Pagkasabi ko noon, agad na natigilan ang lahat, tumingin sa akin na parang tumitingin sa isang kakaibang tao. Kung hindi nila alam ang buong pangyayari ngayon, iisipin nilang hindi kapatid ni Lin Huayu si Lin Xuangshuang, kundi ate ko. Natigilan sandali si Lin Huayu, biglang ngumiti. Hindi maikakaila, sa puso niya ay iniinsulto niya ako na tiyak na mamamatay ako ngayon. Ngunit sa mukha niya ay puno ng pagsisisi at kawalan ng magawa. Guchen, kung paano ka haharapin ng ate ko, tiyak na hindi mo na kailangang turuan siya. Ngunit huwag kang mag-alala, pagpasok mo, ipapahanap ko sa ate ko ang isang tao para suriin ang iyong pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, hindi ka pa man nakakapasok, nagsasalita ka na ng kung ano-ano. Ngunit hindi pa natatapos ang salita ni Lin Huayu, isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Hinawakan ni Lin Huayu ang kanyang mukha, hindi makapaniwalang tumingin kay Lin Xuangshuang. Hindi lang si Lin Huayu, pati si Lin Huayu ay nagulat at nagtaka habang tumitingin kay Lin Xuangshuang. 80. Malamig na tumingin si Lin Xuangshuang kay Lin Huayu, nagtanong, sino ang nagpahintulot sa iyong isuot ang uniforme ko ng Departamento ng Digmaan? Nanginig si Lin Huayu. Si Lin Xuangshuang ay laging napakabait sa kanya mula pagkabata. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Lin Xuangshuang ang ganitong tono para tanungin siya. Nang makitang natulala si Lin Huayu, lumingon si Lin Xuangshuang sa akin. Ginoong Gu, nasanay na po ang kapatid ko sa layaw. Hindi ko po inaasahan na ninakaw niya ang uniforme ng Departamento ng Digmaan.
Hindi makapaniwalang sumabat si Lin Huayu, siya ang nagnakaw ng uniforme ng Departamento ng Digmaan. Bakit ni? Bago pa siya matapos, dumilim ang mukha ni Lin Xuangshuang, sumigaw, tumahimik ka. Pagkatapos, muli siyang tumingin sa akin. Ginoong Guzi. Itinaas ko ang kamay para pigilan ang kanyang salita. Sinabi na niyang harapin ayon sa batas ng kahariang Xia, kung gayon gawin natin ayon sa batas. Nakita ni Lin Xuangshuang na hindi ko babaguhin ang aking desisyon. Nagbukas siya ng bibig, napabuntong hininga ng walang magawa. Natulala si Lin Huayu. Ayon sa mga patakaran ng kahariang Xia, ang pagharap sa kanya ay nangangahulugang hindi bababa sa 10 taong pagkabilanggo. Sa sandaling ito, hindi na niya inisip ang iba pa, natatakot na hinawakan ang braso ni Lin Xuangshuang. 8. Isa lang siyang dating bilanggo na kadarating lang mula sa kulungan. Ano ang kinatatakutan mo? Ate kita. Ano naman kung isuot ko ang damit mo? Anong karapatan ng basurang ito? Hindi pa natatapos si Lin Huayu, mahigpit na tinakpan ni Lin Xuangshuang ang kanyang bibig. Tumingin si Lin Xuangshuang sa akin, pilit na ngumiti. Ginoong Gu, ihahatid ko muna siya sa kulungan. Hindi ko na po kayo abalahin. Tiningnan ko si Lin Huayu, tumango. Nakahinga ng maluwag si Lin Xuangshuang. Pagkatapos, sa pinakamabilis na paraan, kinalagkad niya si Lin Huayu palabas ng bulwagan ng piging. Tinitingnan ng lahat ang nawawalang sina Lin Xuangshuang at Lin Huayu, matagal na hindi natauhan. Naalala ng ilan ang sinabi ni Lin Xuangshuang nang ibigay niya sa akin ang abiso, Ginoo. Posible bang kilala ko ang isang malaking tao sa Departamento ng Digmaan? Nang maisip ito, komplikado ang tingin ng lahat sa akin. At sa mga mata ng maraming tao, may malinaw na inggit, kasama na ang binatang may kalamnan na iyon. Sa sandaling ito, puno ng hindi pagtanggap siyang tumingin sa akin. Naramdaman ko ang tingin niya, lumingon, at nakita ang kanyang mga matang namumula sa inggit. Tinaasan ko siya ng kilay, ikinaway ang abiso sa aking kamay. Ngayon, pwede mo nang tuparin ang pangako mo. Mahigpit na tinitigan ako ng binatang may kalamnan, nagngalit ang ngipin. Ang sinabi ko ay kung makukuha mo ang slot sa pagpasok sa pamamagitan ng sarili mong kakayahan, hindi sa pamamagitan ng backdoor. Ang mga slot sa pagpasok sa Akademya ng Lungsod ng Lupa ay limitado bawat taon. Dahil sa hindi marangal mong paraan, kumuha ka ng isang slot, ibig sabihin, may isang taong nawalan ng slot na iyon. Basta na lang kinukuha ang bagay ng iba, hindi ba nakokonsensya ang puso mo? Kumunot ang noo ko. Kung gayon, gusto mong tumalikod sa pangako. Mumisi ang binatang may kalamnan, itinaas ang baba, tinitigan ako. Kung nakuha mo ito sa pamamagitan ng sarili mong kakayahan, natural na tutuparin ko ang pangako ko. Pero ikaw ba? Tiningnan ko siya, tinaasan ng kilay. Paano masasabing may kakayahan? Tiningnan ako ng binatang may kalamnan. Ang mga marka sa kultura ay mahirap patunayan dito. Ngunit kung gusto mong makapasok sa Akademya ng Lungsod ng Lupa, dapat pasado ang iyong lakas. Nakapasa ako dati sa 5 pagsusulit ng Akademya ng Lungsod ng Lupa. Hanggat matatalo mo ako, natural na tutuparin ko ang pangako ko. Pagkasabi noon, isang anino ang dumaan sa harap niya. Sa sumunod na sandali, isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang tiyan. Tumilapon siya, bumagsak sa isang mesa, nabasag ang mesa at mga kagamitan. Tinitingnan ng lahat ang kahabag-habag na itsura ng binatang may kalamnan na pasinghap. Sumigaw sa sakit ang binatang may kalamnan. Lumapit ako sa kanya. Ngayon, may karapatan na ba akong hilingin sa iyong tuparin ang pangako mo? Tumahimik ang buong bulwagan ng piging. Ang tingin ng lahat sa akin ay parang nakakita ng multo. Isang malakas na tao na nakapasa sa 5 pagsusulit, sa harap ko ay parang isang mahinang sisiw, walang anumang kakayahang lumaban. Napigil ang hininga ng binatang may kalamnan, dahan-dahang tumingala, hindi makapaniwalang tumingin sa akin, paos na nagtanong, paano mo nagawa iyon? Hindi ako nagsalita, mahinahon lang siyang tiningnan. Maganda ang tibay mo. Natigilan ang binatang may kalamnan. Hindi niya inaasahan na pupurihin ko siya, sa halip na hamakin at insultuhin siya bilang isang talunan. Tinitigan niya ako sandali, biglang ngumiti. Tiniis ang sakit, gumalaw ng ilang beses, lumuhod sa harap ko, tumingala sa akin, buong pusong sumigaw ng tatay. Lahat ng tao sa lugar ay hindi makapaniwala.
Walang sinuman ang nag-akala na madaling tutuparin ang binatang may kalamnan ang kahiyahiyang pangakong ito, kalmadong sinabi ang dalawang salitang iyon. Ang mga taong kilala ang binatang may kalamnan, sa sandaling ito, parang malaking alon ang sumalpok sa kanilang mga puso. Alam nila kung gaano kayabang ang binatang may kalamnan. Tiningnan ko siya nang walang pagbabago sa mukha, itinaas ang kamay, inihagis ang isang gintong barya na may nakaukit na letrang T-Death sa harap ng binatang may kalamnan. Hawakan mo ito. Bukas, pumunta ka sa departamento ng digmaan ng Yoncheng para mag-ulat. Mag-aayos ako ng taong sasalubong sa iyo. Natigilan ang binatang may kalamnan, ang tingin sa akin ay unti-unting napuno ng tuwa at hindi makapaniwalang tingin. Departamento ng digmaan ng Yoncheng. May pagkakataon siyang makapasok sa departamento ng digmaan ng Yoncheng. Sa totoo lang, kumpara sa Akademya ng Lungsod ng Lupa, mas gusto niyang makapasok sa departamento ng digmaan ng kahariang Xia. Kahit hindi sabihin, ang departamento ng digmaan ang pinakagusto niyang pasukan sa buong buhay niya. Ngunit sa kanyang background, ang pagpasok sa departamento ng digmaan ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Ngayon, direkta akong pinapunta sa departamento ng digmaan para mag-ulat. Masyadong biglaan ang kaligayahan. Tinitingnan ng lahat ang binatang may kalamnan na sinuwerte, nagpakita ng inggit. Sa ugali ni Lin Shuang-shuang sa akin kanina, walang sinuman ang nagduda sa katotohanan ng aking mga salita. Ibig sabihin, hanggat magpapakitang gilas ang binatang may kalamnan sa departamento ng digmaan, magiging maliwanag ang kanyang hinaharap. Kinuha ng binatang may kalamnan ang gintong barya, nagpapasalamat na tumingin sa akin. Salamat! Tumango ako. Nang makita ni Chen Wan-er na halos tapos na akong humarap sa mga bagay-bagay, lumapit siya sa akin, ngumiti. Guchen, binabati kita sa pagkakuha ng pagkakataong makapasok sa Universidad ng Lungsod ng Lupa. Pagkatapos nito, magiging kaklase na kita. Naisip mo na ba kung kailan ka pupunta sa Imperial Capital? May kaunting pagtataka sa aking puso. Hindi ko alam kung bakit, sa malapitang distansya, may pamilyar na pakiramdam ako kay Chen Wan-er. Tinitigan ko si Chen Wan-er sandali, nagsalita, bukas. May 10 araw pa bago magsimula ang klase sa Akademya ng Lungsod ng Lupa. Halos tapos na ang mga gagawin ko sa Yoncheng. Plano kong pumunta ng maaga sa Akademya ng Lungsod ng Lupa para hanapin ang aking mahal. Nang marinig ito ni Chen Wan-er, ngumiti siya ng malumanay. Ako rin. Bakit hindi tayo magsabay? Pagdating sa akademya, ipapakilala kita sa paligid. Nagkatinginan sina Ginang Chen at Ginoong Chen. Hindi ba't sinabi mong pagkalipas ng 7 araw ka paalis? Bakit biglang naging bukas na? Nang marinig ng mga lalaki sa paligid ang sinabi ni Chen Wan-er, hindi makapaniwalang tumingin sila sa akin, iniisip na ako ang lalaking gusto niya. Medyo nagulat din ako sa kusang loob na imbitasyon ni Chen Wan-er. Ngunit umiling pa rin ako. Kung tadhana, natural na magkikita pa tayo sa hinaharap. Nang marinig ng mga lalaki sa paligid ang pagtanggi ko, natulala sila. Tinanggihan ko ang pagkakataong pinapangarap nila. May kislap ng pagkadismaya sa mga mata ni Chen Wan-er. Ngunit agad siyang muling umiti ng malumanay. Iginagalang ko ang desisyon mo. Wala akong interes na manatili pa sa ganitong piging. Nagpaalam ako kay Chen Wan-er at umalis. Tinitingnan ni Chen Wan-er ang aking papalayong likod, may nag-iisip na ekspresyon. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap ako ng tawag mula kay Dikin. Boss, ang lokasyon ng pag-unsil sa kaisa-isang star card ng kahariang Xia ay nakumpirma na. Tulad ng lalaking hinahanap mo, parehong may kinalaman sa Akademya ng Lungsod ng Lupa. Huminga ako ng maluwag. CJ, ay book mo ako ng 3 pinakamalapit na flight papuntang Lungsod ng Lupa. Kinaumagahan, isinama ko ang aking ina at kapatid papuntang Lungsod ng Lupa. Pagdating namin sa paliparan ng Yoncheng, sunod-sunod na malalaking balita na yumanig sa Yoncheng ang inilabas. Pinakabagong balita, si Liu Zhan, pinuno ng pamilyang Liu, si Liu Xiao, presidente ng Gushi Group, at si Lin Fifan, batang panginoon ng direktang linya ng pamilyang Lin, ay nagpakamatay sa kulungan ng Yoncheng dahil sa kanilang mga kasalanan. Pinakabagong balita, bago mamatay sina Liu Zhan at Liu Xiao, si Liu Fanxing, dating mataas na commander ng Departamento ng Digmaan, ay nagtangkang tulungan silang tumakas mula sa kulungan. Kasalukuyan siyang nakakulong.
Pinakabagong balita, si Lin Huayu, batang Panginoon ng pamilyang Lin, at si Lin Fifan, ay nagplanong pumatay sa isang mataas na opisyal ng Departamento ng Digmaan ng Kahariang Xia, na katumbas ng pagtataksil sa bansa. Nahatulan na sila ng parusang kamatayan. Tumingin ang ina sa malaking screen na tigilan. Makalipas ang ilang sandali, bigla siyang umiti. Kasabay nito, matapos ilabas ang tatlong sunod-sunod na balita, nagkagulo ang buong lobby ng paliparan. Sina Liu Zhan at Liu Xiao ay mga pinakamatataas na tao sa Yoncheng. Ganun na lang sila namatay? Hindi lang sina Liu Xiao at Liu Zhan, pati na rin ang dalawang batang Panginoon ng pamilyang Lin na mas malakas pa ang background kaysa kay Liu Zhan ay namatay din. Anong malaking tao ang nasaktan ng pamilyang Lin at pamilyang Liu? Napatulala ang ina habang pinapakinggan ang usapan sa paligid. Pamilyang Gu. Impossible. Para sa kanya, saktan ang kapantay na pamilyang Lin. O si Guyu ang gumawa nito ng palihim. Habang nagtataka ang ina, inilabas ko ang cellphone at nagpadala ng mensahe kay Dikin. Magaling ang ginawa ni King Er. Sa kabilang dulo ng cellphone, ngumisi si Dikin habang tinitingnan ang mensahe. Hindi pa humuhupa ang emosyon ng lahat sa lobby, isang grupo ng mga bodyguard na nakaitim ang biglang pumasok mula sa labas ng lobby. Kasabay nilang pumasok ang maraming mainit na tagahanga. Luo Nanshen. Tingnan mo rito. Tingnan mo ako. Nag-usap-usap ang lahat sa lobby. Hindi nagtagal, ilang tao ang mabilis na natauhan at lumapit din Luobay. Si Luobay nga. Narinig ko dati na natanggap si Luo Nanshen sa Akademya ng Lungsod ng Lupa. Pupunta siguro siya ng maaga sa Akademya ng Lungsod ng Lupa para maging pamilyar sa lugar, hindi ba? Ang aking idolo, hindi katulad ng ibang artista na pumapasok sa Central Academy of Drama, ang aking idolo ay nakapasok sa Akademya ng Lungsod ng Lupa. Lumingon ako sandali pagkatapos ay isinama ang ina at kapatid sa waiting room. Pagdating ko pa lang sa pasukan, muling nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Wow! Parang anghel na bumaba mula sa langit. Nang marinig ang boses na iyon, maraming babaeng sumusunod kay Luobay kanina ang agad na napatingin. Pagkatapos, sunod-sunod na sigaw ng pagkamangha ang narinig. Narinig ni Luobay ang ingay, huminto, tumingin sa direksyon ng usapan. Sa sumunod na sandali, may kislap ng pagkamangha sa kanyang mga mata, hindi mapigilang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang nahulog siya sa babaeng ito sa unang tingin. Sa ilalim ng mga tingi ng mga lalaking puno ng pagkamangha at pagkahumaling, lumakad si Chen Wan-er papunta sa waiting room. Nag-atubili sandali si Luobay, hindi lumapit. Bilang isang sikat na lalaking artista, may tiwala siya sa sarili. Ang masyadong pagiging aktibo ay walang magandang maidudulot. Tiningnan niya si Chen Wan-er, hindi siya binati, direktang tumingin kina Inang Gu at Guwan. Halika na. Tumango ang ina. Ngunit sa puso niya ay iniisip, ang ganda talaga ng babaeng ito. Nang makita ko ang ekspresyon ng ina, umiti ako at umiling. Hindi ko inaasahan na mahilig din pala sa magaganda ang ina. Hindi ko alam kung ano ang itsura ng aking mahal pagkatapos niyang muling mabuhay. Ngunit may kutob akong hindi ito pangit. Tungkol naman sa akin, hanggat gusto ko, maaari kong ibalik anumang oras ang gwapo kong mukha sa nakaraang buhay. Sa di kalayuan, nang makita kaming pumasok sa waiting room, nag-atubili sandali si Luobay at sumunod din. Umupo kami ni na Luobay sa iisang hilera. Pagpasok ni Chen Wan-er sa pinto, direktang lumapit siya sa akin. Tinitingnan ni Luobay si Chen Wan-er na papalapit sa kanya, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit saktong lalapit na sana siya, direktang dumaan si Chen Wan-er sa tabi niya, diretso sa harap ko. Malambing niyang sinabi sa akin, sinabi mo sa akin kahapon na magkikita tayo ulit kung tadhana. Tadhana ba ang pagkikita natin ngayon? Napatulala ang ina. Si Guwan naman ay nanlaki ang mga mata. Ang ganda-ganda ni ate. Tinitingnan ni Luobay ang perpektong gilid ng mukha ni Chen Wan-er, halos lumabas na ang kanyang puso. Ngunit normal lang ang aking mukha, tinitingnan si Chen Wan-er nang may ngiting mapang-asar. Sigurado ka bang nagkataon lang ang pagkikita natin ngayon? Natigilan si Chen Wan-er pagkatapos ay ngumiti, tumingin sa ina. Magandang araw po, tita. Ako po si Chen Wan-er, magiging kaklase po ni Gu Chen sa hinaharap. Natigilan si Inang Gu pagkatapos ay masiglang bumati. Kaklase Chen, maupo ka.
Nang marinig ito ni Chen Wan-er, muli siyang humiti ng kanyang trademark na ngiti. Salamat po, tita. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ko, lumingon, malambing na tinitigan ako. May 10 araw pa bago magsimula ang klase. Plano mo bang direktang pumunta sa akademya o maghanap muna ng matutuluyan sa labas ng akademya? Sumagot ako, una, aayusin ko muna ang nanay at kapatid ko. Bago magsimula ang klase, lilipat ako sa dormitoryo na inihanda ng akademya. Ayon sa mga patakaran ng akademya ng lungsod ng lupa, lahat ng bagong pasok na estudyante ay dapat manatili sa dormitoryo sa unang taon. Kung hindi susunod sa patakaran, sapilitang paalisin sa akademya. Bilang paparating na pansamantalang dekano ng akademya ng lungsod ng lupa, may karapatan akong magkaroon ng espesyal na trato. Ngunit hindi ko pa naranasan ang buhay sa akademya sa nakaraang buhay, gusto kong subukan. Ngumiti si Chen Wan-er at nagmungkahi, may bakanting villa ang pamilya namin sa lungsod ng lupa, malapit sa akademya. Pwede mong doon muna patirahin si tita at ang kapatid mo. Nagsalita si Inang Gu, hindi ba nakakahiya iyon? Malambing na sinabi ni Chen Wan-er, sa buong akademya, kami lang ni Gu Chen ang taga-Yoncheng. At ang villa na iyon, nakatiwangwang lang din naman. Kung makakatulong kay Gu Chen, magkakaroon din ito ng halaga. Hindi nagsalita ang ina, tumingin sa akin, hinihintay ang aking desisyon. Tiningnan ko si Chen Wan-er. Nararamdaman kong sadyang lumalapit sa akin si Chen Wan-er. Ngunit dahil sa pamilyar na pakiramdam na iyon, likas kong nararamdaman na wala siyang masamang intensyon sa akin. Hindi ko lang maintindihan kung ano talaga ang layunin ni Chen Wan-er. Matapos mag-isip sandali, bahagya akong tumango. Kung gayon, salamat sa abala, Ate Chen. Hindi maikakaila, napukaw ni Chen Wan-er ang aking kuryosidad. Gusto kong makita kung ano ang binabalak ni Chen Wan-er. Napakunot noo si Lubay. Nag-atubili sandali, tinanggal ang sombrero at maskara, lumapit kay Chen Wan-er. At sa sandaling iyon, isang electronic announcement para sa boarding ang narinig mula sa boarding gate. Mabilis kaming sumakay sa eroplano at nahanap ang aming mga upuan. Sa first class, 2 lang kami sa isang hilera. Si ina at ang kapatid ko ay magkasama sa isang hilera. At ang katabi ko pala ay si Chen Wan-er. Tiningnan ako ni Chen Wan-er, ngumiti. Sabi ko na nga ba, tadhana tayo. Sa sandaling ito, biglang lumapit si Luobay sa tabi ko, may utos sa tono. Pwede ba tayong magpalit ng pwesto? Tiningnan ko siya, malamig na sinabi, hindi pwede. Halos sumabog ang puso ni Luobay. Hindi pa siya kailanman tinanggihan. Ngunit ngayon, isang hamak na nilalang ang nangahas tumanggi sa kanya. Ngunit may ilang tagahanga niya sa first class na nakatingin dito. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang sarili, naggalit ang ngipin habang nakatitig sa akin. 10,000. Bibigyan kita ng 10,000. Ibigay mo sa akin ang pwestong ito. Tiningnan ko siya na parang tumitingin sa isang tanga. Akala mo ba, kulang ako sa 10,000 iyan? Tiningnan ni Luobay ang damit ko, puno ng paghamak ang mga mata. Nakasuot ng damit na galing sa bangketa, nagpapanggap pang mayaman sa first class. Nagpapakapuno ng mukha. 100,000. Ibigay mo sa akin ang pwesto. Sapat na ang 100,000 para makabili ka ng 12 ng first class ticket. Habang pinapakinggan ang mapilit na boses ni Luobay, lumamig din ang aking mukha. Hindi ako kulang sa pera. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Nanginig ang katawan ni Luobay nang tingnan ko siya. 200,000. Kahit may pera ako, hindi ako tanga. Huwag kang masyadong abusado. Pagkasabi ni Luobay, agad na lumamig ng husto ang aking aura. Dahan-dahan akong naglabas ng isang bank card, inihagi sa mukha ni Luobay. Kasabay nito, malamig kong sinabi, 1,000,000. Umalis ka sa eroplanong ito. Pagkasabi ko noon, tumahimik ang first class na parang patay. Ang ilang tagahanga ni Luobay na nagmamasid sa nangyayari ay napasingha. Si Luobay ay sinampal ng isang ordinaryong binata. Ang ama ni Luobay ay ang tagapamahala ng Lu Group. At miyembro pa ng Palasyo ng Lupa. Akala nila ay nababaliw na ako. Ang pagalitin si Luobay ay walang magandang kahihinatnan. Ngumisi si Chen Wan-er. Ang ganito ka nakakasilaw na ako ay nagparamdam sa kanya na hindi niya kayang alisin ang tingin. Makalipas ang ilang sandali, natauhan si Luobay,
itinaas ang kamay, hinawakan ang nanginginit niyang mukha, hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Nangahas kang saktan ako. Bago pa ako sumagot, biglang itinaas ni Luubay ang kamay, sumampal sa mukha ko. Nakapasok siya sa akademya ng lungsod ng lupa, natural na hindi siya isang walang kwentang tao na walang lakas. Kanina lang, hindi siya nakapag-react kaya nasampal siya ng isang basura gamit ang bank card. Ang sampal niyang ito ay ginamitan niya ng buong lakas. Akala niya, kapag tumama ang sampal niyang ito, tiyak na masisira ang mukha ko. Ngunit saktong babagsak na sana ang sampal, isang kamay ang humawak sa kanyang pulso. Sa sumunod na sandali, isang malutong na sampal ang tumama sa mukha ni Luubay. Sa ilalim ng malakas na puwersang iyon, umatras si Luubay ng ilang hakbang. Dumaloy ang matingkad na pulang dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Malamig kong sinabi sa kanya, kanina, binigyan lang kita ng pera para umalis ka rito. Ngayon, ito ang tinatawag na pananakit. Ang sampal kong ito ay direktang nagpatulala muli sa mga tao sa paligid. Nagtataka sila kung paano ko nagawa iyon. Nakapasa si Luubay sa akademya ng lungsod ng lupa, hindi mababa ang kanyang lakas. Puno ng pagkamangha at pagtataka ang mukha ng lahat. Hinawakan ni Luubay ang nasaktang mukha, puno ng matinding galit ang kanyang boses. Talagang ginagalit mo ako. Mahinahon ko lang siyang tiningnan. Seryoso, humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Pagkatapos, sampalin mo ang sarili mo ng 10 beses at bumalik ka sa upuan mo. Kung hindi, pagbaba natin ng eroplano, hindi lang ilang sampal ang mararanasan mo. Ipinapangako ko, kung wala lang ang ina at kapatid ko rito, natatakot akong matakot sila, imposible nang makatayo pa si Luubay nang walang pinsala sa harap ko. Ngunit natigilan si Luubay. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ako kayabang. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng kanyang ama, nangahas pa rin siyang sabihin na sampalin ko ang sarili ko. Kung gayon, tingnan natin pagbaba natin ng eroplano. Pagkatapos magsalita, malalim akong tiningnan ni Luubay, pagkatapos ay direktang pumunta sa kanyang upuan. Pagkaupo niya, habang hindi pa lumilipad ang eroplano, inilabas niya ang cellphone at tinawagan ang kanyang ama, si Luo Qingcheng. Matapos kumonekta ang tawag, idinagdag pa ni Luubay ang ilang detalye, ikinuwento ang nangyari kanina. Makalipas ang ilang sandali, sumagot ang kanyang ama na pupunta siya sa paliparan para sunduin sila. Nagbilin si Luubay sa kanyang ama na magdala ng maraming tao. Saka lang siya nasiyahang ibaba ang telepono. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Iniisip ni Luubay kung unahin ba niyang sampalin ang bibig ko o babaliin muna ang mga binti ko. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng isang text message mula kay Dikin. Boss, hindi po ako makakaalis dito. Nagpadala na po ako ng isang tauhan para sunduin kayo. Makalipas ang 2 oras, lumapag ang eroplano sa paliparan ng lungsod ng lupa. Mahigpit kaming sinundan ni Luubay pagbaba ng eroplano. Sumunod din ang mga tagahanga ni Luubay. Gusto nilang makita ang mangyayari. Makalipas ang ilang sandali, nakarating kami sa labasan ng paliparan. Napunta ang tingin ni Luubay sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang, mga 40 taong gulang, may kahanga-hangang aura. Sumigaw si Luubay, itay. Nandito ka na. Agad siyang tumakbo palapit sa lalaki. Nang makarating siya sa harap ni Luo Qingcheng, agad niyang itinuro ako. Itay. Siya iyon. Bilis, hulihin mo siya. Pagkasabi ni Luubay, napunta ang tingin ni Luo Qingcheng sa akin. Agad siyang lumapit sa akin. Ang mga tagahanga sa likod ni Luubay, nang makita ang kilos ni Luo Qingcheng, komplikadong tumingin sa akin. Akala nila, bagamat ordinaryo ang aking pinagmulan, isa akong henyo na mas malakas pa kay Luubay sa lakas. Ganito na lang ba siya mapapahamak? Kasabay nito, habang tinitingnan si Luo Qingcheng na papalapit sa akin, may malupit na ngiti sa labi ni Luubay. Akala niya ay magpapadala si Luo Qingcheng ng mga tao para ayusin ako. Ngunit hindi niya inaasahan na personal pa siyang kikilos. Akala niya, kahit hindi ako mamatay ngayon, tiyak na mapipinsala ako ng husto. Iniisip niya kung paano niya ako pahihirapan. Bago pa man makapagpasya si Luubay, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, parang nakakita ng multo. Dahil nakita niya ang kanyang ama, na hindi pa kailanman yumuko sa sinuman, ay nakatayo sa harap ko, pagkatapos ay malalim na yumuko. Isang taimtim na boses, halos banal, ang lumabas sa bibig ng kanyang ama.
Ang inyong lingkod, 61 Shen, ay bumabati sa prinsesa. Natigilan si Lobay. Hindi niya maintindihan kung bakit yumuyuko ang kanyang ama sa akin. Hindi rin niya maintindihan kung anong imunting prinsesa. Nang sabihin ito, napunta ang tingin ni Lobay sa akin, maingat akong tiningnan. Nagdududa siyang prinsesa ako ng palasyo ng lupa, isang taong mas mataas pa ang ranggo kaysa sa kanyang ama. Biglang nagbago ang tingin ni Lobay sa akin. Bigla siyang kinabahan. Nagkamali pala siya ng tingin at nasaktan ko pa siya ng husto. Iniisip niya kung anong gagawin. Tiningnan ko si Luo Qingsheng sa harap ko. Hindi siya nangahas tumayo ng walang pahintulot ko. Umiti ako. Sinabi ng anak mo na hulihin mo ako. Ang ganitong karangalan, hindi ko kayang tanggapin. Namutla ng bahagya si Luo Qingsheng. Hindi niya pinangarap na ang taong tumawag at nagsabing sinaktan siya ng anak niya ay ako pala. Hindi nangahas kumilos si Luo Qingsheng habang nakayuko, ngunit malakas na sumigaw, Lobay. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa prinsesa. Nang marinig ni Lobay ang sinabi ni Luo Qingsheng, walang pag-aatubiling lumuhod siya sa harap ko. Bahagya siyang tumingala, taimtim ang tono. Pasensya na po, pasensya na po. Hindi ko po alam ang inyong pagkakakilanlan. Sana po ay mapagbigay kayo, prinsesa, at patawarin niyo na po ako. Nang makita ito ni Luo Qingsheng, hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Umiti siya ng mapait sa akin. Prinsesa, nasanay na po sa layaw ang anak kong ito, lalo pong naging pasaway. Bakit hindi niyo po siya tulungang turuan? Narinig ko po dati na pupunta kayo sa Akademya ng Lungsod ng Lupa. Saktong pupunta rin po siya doon. Isama niyo po siya, hayaan niyo siyang mag-asikaso ng tsaa at tubig. Mahinahon kong tiningnan si Lobay. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa eroplano? Natigilan sandali si Lobay, pagkatapos ay agad na tumango. Naaalala ko po. Pagkatapos, bigla niyang itinaas ang kamay. Iyahe! 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 Sunod-sunod na sampal ang narinig mula sa mukha ni Lobay. Natulala ang lahat. Walang sinuman sa kanila ang nag-akala na ang kagalang-galang na tagapangulo ng Luo Group ay yuyuko sa akin. Lalo na, walang sinuman ang makakapaniwala na si Luo Nanshen, na sikat na, ay luluhod sa harap ko at sasampalin ang sarili. Pagkatapos, hindi ko alam kung ilang beses sinampal ni Lobay ang sarili. Ngumisi ako. Sige na. Saka lang huminto si Lobay. Dahil alam na niya ang aking pagkakakilanlan, habang nararamdaman ang nanginginit niyang pisngi, wala siyang anumang hinanakit sa akin. Si Lobay ay hindi mabuting tao, ngunit naiintindihan niya ang batas ng gubat, ang malakas ang siyang nangingibabaw. Mahinahon kong tiningnan ang ekspresyon ni Lobay. Nang matiyak kong hindi siya gagawa ng anumang kalokohan, saka lang ako dahan-dahang nagsalita. Tulad ng sinabi ng ama mo, kailangan ko nga ng isang alalay sa Akademya ng Lungsod ng Lupa. Isang taong handang sumunod sa akin anumang oras ti. Bago pa ako matapos, agad na sumabat si Lobay, payag po ako. Dati, nabulag lang siya ng matinding galit. Ngunit hindi siya tanga. Naiintindihan niyang binibigyan siya ng pagkakataon ng kanyang ama. Hanggat mananatili siya sa tabi ko at magpapakitang gilas, magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa palasyo ng lupa. Maaari pa nga siyang makapasok sa palasyo ng lupa. Nang maisip ito, lalo pang naging masigasig si Lobay habang tumitingin sa akin. Wala na siyang sinabi. Nang makita ito ni Luo Qingsheng, may kislap ng matinding tuwa sa kanyang mga mata. Naniniwala siyang kung makakasama ng anak niya ako, tiyak na magiging maliwanag ang kanyang hinaharap. At siya, maging ang kanyang pamilya, ay maaaring umangat pa dahil sa kanyang anak. May mga kumuha ng litrato ng pagluhod ni Lobay, mayroon ding kumuha ng litrato ko. Pinabura lahat ni Luo Qingsheng at nagbabala sa lahat, kung may mga ngahas na ikalat ang nangyari ngayon, tiyak na walang magandang kahihinatnan. Pagkatapos, dinala kami ni Luo Qingsheng sa bakanting villa sa lungsod ng lupa. Kumain kami ng simpleng pagkain sa villa. Pagkatapos, nagpahinga na ang ina kasama ang kapatid ko. Ako naman ay sumama kina Chen Wan-er at Lobay papunta sa Akademya ng Lungsod ng Lupa. Sa sandaling ito, sa opisina ng dekano ng Akademya ng Lungsod ng Lupa, isang matandang lalaki ang nakatayo ng nakatalikod, nakapamiwang, sa harap ng malaking bintanang salamin. Sa likod ng matanda, isang babae at isang lalaking katulong ang nag-uulat ng mahahalagang impormasyon.
Biglang sinipa ang pinto ng opisina. Ang babaeng nangunguna ay may marangal na kilos, napakaganda na parang isang diyosa. Bumilis ang paghinga ng lalaking katulong. Hindi siya makapaniwala na may ganito kaperpektong babae sa mundo. Natigilan ang babaeng katulong nang makita ang babaeng pumasok. Mabilis niyang natiyak na ang 5 taong pumasok ay pawang mga estudyante ng Akademya ng Lungsod ng Lupa. Agad na dumilim ang kanyang mukha, malamig na sumigaw, "Sino ang nagpahintulot sa inyong pumasok? Lumabas kayo!" Nang marinig ito, huminto ang babaeng nangunguna. Bahagya siyang lumingon, tiningnan ang babaeng katulong. Sa sumunod na sandali, may kislap ng maitim na gintong liwanag sa kanyang mga mata. Biglang tumilapon ang babaeng katulong, bumangga sa puting pader na 3 metro ang layo. Sumuka siya ng dugo, dahan-dahang dumulas pababa mula sa pader. Hindi napigil ang suminghap ng lalaking katulong. Natatakot siyang tumingin sa babae. Ngunit hindi niya alam kung bakit, lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay mas kaakit-akit pa ang ganitong babae. At sa sandaling ito, tuluyang nanigas ang katawan ng dekano. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang matinding pressure sa likod niya. Napakabagal niyang lumingon, tumingin sa babaeng iyon. Paglingon niya, malamig na nagtanong ang babae, "Ang taong pinapahanap ko, hindi mo pa ba nahahanap?" Ang dekano, na hindi pa kailanman natakot kahit sa harap ng dakilang lider ng kahariang siya, ay nanginig ang katawan. Tiningnan niya ang babae, nagbukas ng bibig, ngunit hindi makapagsalita. Nang makita ng babae ang kanyang itsura, alam na niya ang sagot. Ang kanyang aura ay naging sukdulan sa lamig. Walang silbi. Pagkasabi noon, sabay-sabay na lumuhod ang 4 na tao sa likod niya. At ang dekano ay hindi na rin nakayanan, bumagsak sa harap ng babae. Gusto na talaga niyang umiyak. Paanong magkakaroon ng taong muling nabubuhay mula sa kamatayan sa mundong ito? Kahit na mayroon, hindi ito ipagsasabi. At saka, ang lalaking hinahanap ng babaeng ito ay kalahating taon nang muling nabuhay. Bakit hindi siya hinanap kalahating taon na ang nakalipas? Kalahating taon na ang nakalipas, may ilang mahihirap na estudyante na nakapasa sa Akademya ng Lungsod ng Lupa, ngunit walang pambayad ng matrikula. Pinalayas niya sila sa akademya. Biglang dumating ang babaeng ito at binugbog siya. Wala siyang magawa kundi ibigay sa kanila ang tulong pinansyal na itinago niya. Saka lang siya pansamantalang pinatawad ng babaeng ito. Nang maglaon, nalaman niyang pumunta ang babaeng ito para humingi ng tulong sa kanya na maghanap ng isang tao. Kung hindi lang dahil sa nangyaring iyon, sa harap ng isang babaeng humihingi ng tulong sa kanya, paanong mapupunta siya sa ganito nakakahiyang sitwasyon? Malamig ang mga mata ng babae, direktang nakatitig sa dekano sa lupa, malamig ang boses, walang anumang puwang para sa pagtatanggol. 3 buwan. Bibigyan pa kita ng 3 buwan. Kung hindi mo pa rin mahahanap kung saan siya muling nabuhay, wala ka ng silbi. Biglang kinabahan ang dekano. Alam niyang hindi nagbibiro ang kausap. Hindi siya nagdududa na kung sa loob ng 3 buwan ay hindi niya mahahanap ang kinaroroonan ng batang iyon, talagang papatayin siya ng babaeng ito. Agad siyang nagsalita, "Kadarating ko lang po ng balita. Papunta na po sa akademya ang pansamantalang dekano. Pagdating niya sa akademya, mawawalan na po ako ng otoridad bilang dekano. Bakit hindi po kayo direktang makipag-ugnayan sa kanya pagkatapos?" Biglang may tumunog na mensahe sa cellphone ng lalaking katulong. Hindi niya namalayang kinuha ang cellphone, tiningnan ang lumabas na mensahe. Sa sumunod na sandali, tumingala siya, tumingin sa Diyos ang babae sa harap niya. Nakarating na po sa akademya ang pansamantalang dekano. Kasabay nito, sa opisina ng pinakamataas na pinuno ng Departamento ng Digmaan ng Lungsod ng Lupa. Tinitingnan ni Feng Cheng ang sunod-sunod na ulat. Hindi maganda ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Lalo pang kumunot ang kanyang noo. Alam niyang magkakaroon ng problema ang larangan ng digmaan kapag nawala ako, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang problema. Biglang may kumatok sa pinto. Sinabi ni Feng Cheng tuloy. Pumasok ang isang mataas na commander, puno ng tuwa ang mukha. "Dakilang leader. Magandang balita. Ang babaeng hinahanap ni Commander Gu, natagpuan na po namin ang kanyang bakas." Nang marinig ito ni Feng Cheng, bigla siyang tumayo. Agad siyang nagtanong, "Nasaan?" Alam ni Feng Cheng na ang dahilan kung bakit ako tumanggi noon na maging dakilang leader,
ay dahil gusto kong ituon ang aking lakas sa paghahanap sa babaeng iyon. Ngayon na nahanap na ang babaeng iyon, pakiramdam niya ay oras na para ako na ang pumalit bilang dakilang leader. Sinabi ng mataas na commander, nasa akademya po ng lungsod ng lupa. Tiningnan ni Feng Sheng ang ulat ng digmaan sa mesa, dahan-dahang huminga ng maluwag. Sa wakas ay magbabago na ang takbo ng labanan. Nang maisip ito, tumingin siya sa mataas na commander sa harap niya, seryosong sinabi, sumama ka sa akin para salubungin ang pag-upo ng bagong dakilang lider ng kahariang Xia. Sinabi ng mataas na commander na nasa harap ng gate ng akademya ng lungsod ng lupa. Pareho kaming namangha ni Luobay sa perpeksyon ng akademya ng lungsod ng lupa. Nang makita ni Chen Wan-er na nasiyahan ako, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Halika na! Pagkatapos, nauna siyang pumasok sa gate ng akademya. Hindi na malayang natigilan si Luobay. Agad niyang pinigilan si Chen Wan-er. Ang akademya ng lungsod ng lupa, mga estudyante lang ng akademya, at mga maihawak ng permit sa pagpasok sa akademya ang maaaring pumasok. Kung basta na lang papasok, magiging mahirap. Alam niyang prinsesa ako ng palasyo ng lupa ng akademya ng lungsod ng lupa. Ngunit hindi niya inaakala na bibigyan ko si Chen Wan-er ng slot para mag-aral sa akademya ng lungsod ng lupa. Ngunit pagkasabi ni Luobay, isang binata ang saktong lumabas mula sa loob ng akademya. Nang makita niya si Chen Wan-er, agad siyang nagpakita ng pagkamangha. Chen Dayan. Ang ilang dumadaang estudyante ay naakit ng boses na ito. Nagbulungan sila tungkol sa kagandahan ni Chen Wan-er. Napatulala si Luobay kay Chen Dian. Kung hindi siya nagkakamali, ang mga campus flower lang ng akademya ng lungsod ng lupa ang maaaring bigyan ng ihdiyan pagkatapos ng kanilang apelyido. Ibig sabihin, estudyante na ng akademya ng lungsod ng lupa si Chen Wan-er. Puno ng pagkamangha si Luobay. Tiningnan siya ni Chen Wan-er, mahinahong umiti. Kahit ano na lang ang itawag niyo sa akin. Pwede mo akong tawagin sa pangalan ko. Nang marinig ito ng lahat, sabay-sabay silang napatingin kay Luobay. Halos sabay na natahimik ang mga lalaking estudyante. Marahil naintindihan nila kung bakit pakiramdam nila ay may relasyon si Chen Dian. Agad na naging aktibo ang ilang babae sa paligid. Akala nila ay may gusto si Luobay kay Chen Wan-er. Nang marinig ito ni Luobay, bigla siyang kinabahan. Hindi niya namalayang napatingin sa akin. Nang matiyak niyang walang kakaiba sa aking mukha, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Agad siyang nagpaliwanag sa lahat, huwag po kayong magkamali. Ngayon lang kami nagkakilala ni Ate Chen Wan-er. Nagkataon lang na sabay kaming pumunta sa akademya. Hindi po kami magkasintahan. Ngunit hindi lubusang naniwala ang lahat. Sa tingin nila, bagay na bagay sina Luobay at Chen Dian. Kahit hindi pa sila magkasintahan ngayon, malamang malapit na. Medyo naiilang si Luobay sa tingin nila. Agad siyang tumingin sa amin ni Chen Wan-er. Pumasok na tayo. Tumango ako at humakbang papunta sa gate ng akademya. At nang marinig ng mga tao sa paligid ang sinabi niya, saka lang nila napansin na sa pagitan ni Luobay at Chen Wan-er, mayroon pa akong isang kiepal. Nang dumaan ako sa tabi ni Chen Wan-er, biglang nagsalita si Chen Wan-er, sandali. Biglang huminto ako, tumingin kay Chen Wan-er. Hindi nagsalita si Chen Wan-er, sa halip ay biglang humakbang ng 2 beses. Sa isang iglap, ang distansya sa pagitan namin ay naging napakalapit na halos marinig na ang aming paghinga. Hindi niya sinasadyang tiningnan ako, dahan-dahang itinaas ang kamay sa aking mukha. Ang kanyang mahahaba at malalambot na daliri ay kumuha ng isang himulmol sa gilid ng aking mukha. Ayan! Dahan-dahan niyang inikot ang pulso, binitawan ang 2 daliring maihawak sa himulmol. Ang himulmol ay lumutang sa kanyang palad. Sa ilalim ng himulmol na iyon at sa sikat ng araw sa tanghali, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, may ngiti sa kanyang mukha. Ang babaeng napakaganda na parang isang obra maestra, lahat ay natulala. Lagi nilang alam na maganda si Chen Dian, ngunit walang sinuman ang nakakaalam na ganito pala kaakit si Chen Dian. Natulala rin si Luobay. Bagamat alam niyang si Chen Wan-er ay akin, nahumaling pa rin siya sa kagandahan ni Chen Wan-er. Ngunit nang tingnan ko si Chen Wan-er sa harap ko, walang anumang emosyon sa aking mga mata. Mahinahon kong sinabi ang isang salita, pagkatapos ay tahimik na naglakad papunta sa akademya. Nang makita ni Chen Wan-er ang aking kilos, may kislap ng pagkadismaya sa kanyang mukha.
Pakiramdam niya, muling nabuhay ako, ngunit wala pa rin akong anumang damdamin para sa kanya. Ngunit mabilis na bumalik ang malumanay na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang piliin niyang muling mabuhay, naisip na niya na mangyayari ito. Ang kailangan niyang gawin ay gawin ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan ako, sikapin na makuha ang aking pagmamahal. Kahit mabigo siya, hindi siya magsisisi. Ngumiti si Chen Wan-er nang may pagtanggap. Pagkatapos, lumingon siya at tiningnan ang mga tao sa paligid, lalo pang lumalim ang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Alam niyang may mga haka-haka ang mga lalaking ito tungkol sa kanya at kay Lubay. Ngunit ayaw niyang isama nila siya sa ibang lalaki. Tinitingnan ni Lubay ang pagbabago sa ekspresyon ni Chen Wan-er. Napabuntong hininga siya, naiinggit na tumingin sa aking papalayong likod. Naiintindihan niyang sa buhay na ito, tiyak na hindi sila magkakatuluyan ni Chen Wan-er. Pumasok kami sa gate ng akademya. Saka lang natauhan ang mga lalaki sa paligid. May nagduda na gusto ako ni Chen Wan-er, mayroon ding nag-isip na imposible ito. Akala nila ay inakit ko siya, kaya gusto nilang sundan ako, tingnan kung paano ko inakit si Chen Wan-er. Pagpasok ko sa akademya, ipinakilala sa akin ni Chen Wan-er ang paligid. Hindi nagtagal, nakatayo na kami sa harap ng isang puting malaking gusali. Ayon sa pagpapakilala ni Chen Wan-er, dito matatagpuan ang opisina ng dekano. Tiningnan ko ang pinto ng gusali sa harap ko, tumingin kay Chen Wan-er. Ikaw na muna ang mag-asikaso ng kanyang dormitoryo. May gagawin lang ako. Tumango si Chen Wan-er. Kailangan ko bang isabay na rin ang sa iyo? Tumango ako. Isabay mo na. Pagkatapos, ipadala mo sa akin ang lokasyon ng dormitoryo at numero ng silid. Ako na ang pupunta. Tumango si Chen Wan-er pagkatapos ay isinama si Lubay. Ako naman ay tahimik na pumasok sa malaking gusali, diretso sa opisina ng dekano. Sa di kalayuan, sinundan kami ng mga estudyante. Nang makita nilang pumasok ako sa malaking gusali, hindi nila maintindihan kung anong gagawin ko roon. Lalo na, hindi nila maintindihan kung anong paraan ang ginamit ko para makuha si Chen Dian. Akala nila, kung ang isang tulad kong hamak ay makakaakit kay Chen Dian, may pagkakataon din sila. Nang maisip ito, sumunod sila sa direksyon ni na Chen Wan-er at Lubay. Kasabay nito, lumitaw ako sa pasukan ng opisina ng dekano. Hindi pa ako nakakapasok, isang malakas na tunog ng porselanang nabasag sa sahig ang biglang narinig. Nagkalat ang mga piraso ng porselana, ilan sa mga ito ay tumama sa gilid ng aking paa. Narinig ang sigaw ng dekano. Bakit siya nagyayabang sa harap ko? Ang mga mahihirap na iyon, kung walang pera, huwag nang mag-aral. Bakit niya ako pinipilit na bigyan sila ng tulong pinansyal? Kung walang tulong pinansyal, bakit pa ako magiging dekano? Ngayon, pinilit na niya akong magretiro ng maaga, hindi pa rin niya ako tinitigilan. At dumating na ang bagong papalit sa akin. Sinabi ko na sa kanya, kapag dumating na ang bagong dekano, mawawalan na ako ng otoridad bilang dekano. Bakit niya ako pinipilit na tumulong sa kanya na maghanap ng tao? Hindi ko alam kung anong nangyayari rito. Ngunit habang pinapakinggan ang galit na boses ng dekano, mayroon na akong pangkalahatang hula. Sa pagkakataong ito, pupunta sana ako para makipag-ugnayan sa dekanong ito. Hindi ko inaasahan na sa paningin ng dekanong ito, isa lang akong papalit sa kanya. Kung gayon, magiging mas madali na ang mga susunod na gagawin ko. Nang maisip ito, tiningnan ko ang dalawang katulong sa loob ng opisina. Nanginginig sila sa takot. Iniiwasan ko ang mga piraso sa sahig, pumasok sa opisina. Dahil ang aking impormasyon ay pawang lihim, alam lang ng dekano na lalaki ang bagong pansamantalang dekano, ngunit hindi pa niya nakikita ang aking litrato. Sa kanyang paningin, ang pansamantalang dekano ay dapat nasa 30 taong gulang pataas. Kaya nang makita ako ng dekano na galit, inakala niyang ako ang bagong dating na humihingi ng tulong pinansyal. Lalong sumiklab ang galit sa kanyang puso. Itinuro niya ako, malakas na sumigaw, lugar ba ito para basta ka na lang pumasok? Lumabas ka. Mahinahon ko siyang tiningnan, unti-unting nagkakaroon ng kahulugan ang aking mga mata. Ang isang tulad mong hamak, paano ka naging dekano? Lalong nagalit ang dekano. Malamig siyang tumingin sa akin. Ang Akademya ng Lungsod ng Lupa ay isang akademya para sa mayayaman, hindi isang ampunan para sa mga mahihirap na estudyanteng tulad niyo. 100,000 matrikula bawat taon,
ibigay mo sa akin sa loob ng 3 araw. Kung kaya mong bayaran, manatili ka. Kung hindi, umalis ka na agad. Nang marinig ko ito, umiti ako. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa aking mga mata. Direktang humakbang ako ng ilang beses, umupo sa upuan sa harap ng mesa ng opisina. Pagkatapos, tiningnan ko ang dekano, walang pagmamadaling nagsalita. 100,000. May pera naman akong ganyan. Pero kung ibibigay ko sa iyo, mangangahas ka bang tanggapin? Natigilan muna ang dekano. Sa sumunod na sandali, natawa siya sa sobrang galit. Sa ugali mo lang sa pakikipag-usap sa akin, huwag na nating pag-usapan ang 100,000, kahit 10 milyon pa, hindi ka tatanggapin ng Akademya ng Lungsod ng Lupa. Sabi niya habang itinuturo ang pasukan ng opisina. Umalis ka sa Akademya ng Lungsod ng Lupa. Agad-agad. Nang marinig ko ang sinabi ng dekano, biglang dumilim ang aking mukha. Isang malakas na pressure ang bumalot. Hindi na malayang umatras ng 2 hakbang ang dekano. Hindi pa siya nakakabawi, biglang may dumaan na 2 anino sa kanyang paningin. Sa sumunod na sandali, 2 karayom na pilak ang tumusok sa kanyang 2 binti. Agad na nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga binti, napaupo siya sa lupa. Ngunit sa sandaling ito, hindi na niya inaalintana ang kanyang mga binti. Tiningnan niya ako, puno ng pagkamangha at takot ang kanyang mga mata. Paano posible? Hindi siya makapaniwala na wala siyang anumang kakayahang lumaban sa harap ko. Bagamat 2 magkaibang tao, naramdaman niya sa akin ang isang aura na napakapamilyar sa babaeng iyon. Nang maisip ito, nanginginig na nagtanong ang dekano, "Sino ka?" Pagkasabi ng dekano, muling tumunog ang cellphone ng lalaking katulong. Nang makita niya ang text message sa screen, biglang nanlaki ang mga mata ng lalaking katulong. Sa sumunod na sandali, agad siyang tumingala, lumingon sa dekano. "Dekano." Siya po ang bagong pansamantalang dekano. Ang mga salitang ito ng katulong ay parang kulog na yumanig sa isipan ng dekano, agad siyang natulala. Makalipas ang ilang segundo, saka lang siya dahan-dahang natauhan. Napatulala siyang tumingin sa akin. "Ikaw ang bagong pansamantalang dekano?" Mahinahon akong umiti. "Ako nga ang bagong papalit sa iyo, ayon sa iyong sinabi." Nanigas ang katawan ng dekano. Alam niyang ako ang papalit sa kanyang posisyon. Ito ay abiso mula kay dakilang leader Feng Sheng. Bagamat hindi niya alam ang aking pagkakakilanlan, alam din niyang tiyak na may malapit akong koneksyon kay Feng Sheng. Ang ganitong tao, hindi niya kayang saktan. Ngunit nang maalala niya ang mga ginawa niya kanina, ngumiti ang dekano ng mas masahol pa sa pag-iyak. "Nagalit po ako kanina sa isang estudyante. Ang mga sinabi ko po ay dahil lang sa galit. Huwag niyo na po sanang pansinin." Bahagya akong tumingala. "Hindi ba't sinabi mong ako ang papalit sa iyo? Anong kasalanan ang nagawa mo na kailangan kong pagbayaran para sa iyo?" Kinabahan ng dekano, agad na nagsalita, "Nandito po kayo para pamahalaan ang akademya. Paanong magiging papalit kayo?" Ako po ang nagkamali ng salita. Ako po ang nagkamali ng salita. Mahinahon akong umiti. Ang 2 binti mong ito, may posibilidad pa sanang gumaling. Ngunit kung hindi ka magsasabi ng totoo, baka tuluyan na itong masira. Biglang kinabahan ang dekano. Nararamdaman niyang hindi ako nagbibiro. Nag-atubili siya sandali na pilitang magsabi ng totoo. "Totoo pong may kaunting problema. Kalahating taon na ang nakalipas, isang babae ang biglang lumitaw sa akademya. Pinilit niya akong hanapin ang isang tao para sa kanya. Hindi ko pa rin siya mahanap. Kaya naisip kong maghanap ng bagong dekano para pumalit sa aking posisyon." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Maghanap ng tao. Anong pangalan niya? Sino ang hinahanap niya? Ang pangalan niya ay Xia Qingming. Hinahanap niya ang isang binatang muling nabuhay kalahating taon na ang nakalipas. Biglang umalon ang aking puso. Sa sandaling ito, lubos kong natiyak na tama ang impormasyong ibinigay sa akin ni Dikin. Ang aking mahal ay nasa Akademya ng Lungsod ng Lupa. Kahit ang pangalan ay kapareho ng sa nakaraang buhay. Pinilit kong pakalmahin ang sarili, mahigpit na tinitigan ang dekano. "Sabihin mo sa akin na saan siya ngayon?" Habang nararamdaman ang aking napakalakas na pressure, halos tumigil ang puso ng dekano. Agad siyang nagsalita, kadarating lang po niyang umalis dito. Ngunit hindi po tiyak ang kanyang kinaroroonan. Hindi ko po alam kung nasaan siya ngayon.
Agad akong lumapit sa bintana, tumingin sa buong akademya. Sa abot ng aking tanaw, walang anumang anino na parang babaeng iyon. Makalipas ang ilang sandali, saka lang ako nag-alis ng tingin. Tiningnan ko ang dekano. Mayroon ka bang contact number niya? Agad na umiling ang dekano. Wala po. Wala po. Nagtanong ulit ako, hindi ba't pinapahanap ka niya? Paano mo siya aabisuhan kapag nahanap mo na? Agad na sinabi ng dekano, pumasok po siya sa Akademya ng Lungsod ng Lupa kalahating taon na ang nakalipas, naging estudyante po siya. Habang nag-aaral po ang estudyante, mahahanap ko po siya sa loob ng paaralan. Pagkatapos magsalita, parang may naalala ang dekano, agad na sinabi, narinig ko po na magkakaroon ng isang pagtitipon ang akademya ngayong gabi, inimbitahan po siya. Nang marinig ko ang sinabi ng dekano, sa wakas ay humupa ang aking mukha. Ngunit gusto ko pa ring makita siya agad. Wala bang ibang may contact number niya? Umiling ang dekano. Wala po. Halos wala po siyang pakikipag-ugnayan sa iba sa loob ng akademya. Nang marinig ito, natiyak ko nang hindi na makakakuha ng anumang epektibong impormasyon tungkol kay Xia Qingming mula sa dekano. Direktang inilabas ko ang cellphone at nagpadala ng mensahe kay Dikin, pinapahanap ang lokasyon ni Xia Qingming. Wala pang isang minuto, nakatanggap ako ng sagot mula kay Dikin. 10 minuto na ang nakalipas nang huli siyang makita sa Akademya ng Lungsod ng Lupa. Pagkatapos noon, nawala na siya. Napaka-misteryoso ng taong ito. Hindi ko siya mahanap ng